Si dating Congressman Saldico, ano kaya ang pinanghahawakan nito? Bakit hindi siya makauwi o hindi talaga siya pinapauwi? Yan. Kaya po ganyan ang tanong natin. Isipin mo, tuturing lang pugante na ito dahil may warrant of arrest, unang-unang politikong kinasuhan sa Sandigang Bayan, bilang dating chairman ng Committee on Operation, kinansila na ang pasaporte, pero hindi pa rin makabalik. Ganun bang kahina ang ating gobyerno? Or merong gumagalaw para siya ay proteksyonan? Alam nyo kasi, hindi na ako pwedeng itago ngayon ng mga posibleng nangyayari. Just imagine, sinasangkot nila sa napakalaking grab in corruption sa ating bansa. Isang taong nagtatago palipat-lipat sa abroad, hindi mahuli kahit kansilado na ang pasaporte. Kaya tuloy nakakapagtaka, ito ba'y talagang hinuhuli o pinagtatago o suportado yung pagtatago? Dahil maraming alam. Kasi ako po, sa aking personal na paniniwala, marami talagang alam yan si Saldico. Alam niya kung sino-sino ang nakinabang sa kanya, gumamit sa kanya, at kung paano ang galawan ng pondo ng national government pag ito ay ginagawa pang budget at pagkatapos maaproban at maging ganap na batas sa iba't ibang proyekto sa ating pamahalaan. Hindi lang sa public works, hindi lang sa Department of Agriculture. Maraming departamento ang mayroong kadudadudang budget na inaaproban ng Kongreso, kagustuhan ng Malacanang, sa buwatan ito ng mga tiwaling opisyal sa Executive Department at sa Kongreso at Senado. Ang mga district engineer at contractor, saka lang naman sila ma-involve dyan pagtapos na yung budget, pag na-aproba na, paggawa na, implementation na, ibig sabihin. Doon lang madadamay, doon lang magagamit, doon lang po papasok ang mga engineer at contractor. Habang ginagawa yung proposed budget sa Kongreso at Senado, yan ay ugnayan ng Executive Department at mga politiko sa Kongreso at Senado. Kaya nga po, ako'y naniniwala, personally naniniwala akong maraming alam si Saldico. Ang problema, dahil nagpalabas siya ng maraming video na parang scripted, parang AI, parang hulugan, chap-chap, tingi-tingi, nagkaroon ng pagduda ang marami kung totoo ito o paninira lang. Posible kasi sa akin pong analysis at opinion, posible kasing ginawa ito maging warning sa mga nanggamit sa kanya na, marami akong alam, pag hindi niyo ako proteksyonan, gagawin ko ito. Alam niyo bakit? Ngayon tahimik na wala nang ganun Tapos wala ng pasaporte. Bakit hindi makauwi? Bakit hindi mahuli? Sayang naman yung ating relasyon sa international community. Sayang naman yung ating pagiging member ng International Police Organization o Interpol. Okay? At sayang din naman yung ating mga treaty, especially ang extradition treaty sa mga bansang posibleng pinagtataguan. Kasi ngayon, hindi na alam ng gobyerno kung nasaan. Sinasabi na sa Amerika, wala naman. Sinasabi na sa Europe, na sa Portugal, hindi rin sigurado. Sabi na sa Japan, ayan yun. Nasaan ang resources at impormasyon ng gobyerno? Bakit hindi makita isang taong sinuturing nilang pugante dahil sa pagkakasangkot sa grabbing corruption? Kaya nakakaduda na baka naman ito pinoprotektahan ng iba, kunwari lang hinahanap. Para bang, sige, magtago ka dyan, kami nang bahala rito. Pag malamig-lamig na, saka ka lang umuwi. Yung iba naman sinasabi, hindi, dapat umuwi ka, dapat bumalik ka, may kaso ka. Ano bang ating papaniwalaan niya yun? Kasi parang nakakawala ng pag-asa yung whole of government approach. Buong gobyerno gumagalaw, pero isang pugante hindi mahuli at hindi malaman kung nasaan. Diba? Yun lang yun. Kasi nung bago pumutok itong balitang ito o bago pa lang pumutok na yung balita, sinasabing, di ba sinabi ni
Saldico kung totoo yun. Si Romualdez ang nagsabi sa kanya, huwag kang umuwi. Gusto nga daw niyang umuwi na pumutok ang pangalang siya ay sinasabit. Gusto niya umuwi pero sabi sa kanya, huwag kang umuwi. O ano yun? Si Romualdez ay under investigation ngayon dahil marami ring Pilipinong naniniwala dapat si Romualdez, Martin Romualdez, dating speaker, dapat managot. Command responsibility as speaker, imposibleng hindi alam yung galaw ng budget. Na ngayon ay naging controversial dahil sa corruption. Totoo yan. Hindi magiging chairman ng Committee on Operation kung hindi inaprobahan, hirekomenda at hindi malapit sa speaker. Parang sa Senado, hindi ka rin magiging Senate President or chairman ng Committee on Finance kung hindi approve yan ng Senate President o ng majority o may tiwala sa iyo ang liderato. Ganun lang yun. Sa tingin nyo, kung talagang corrupt si Saldico, talagang abusado si Saldico, hindi ko siya pinagtatanggol, dapat panagutin siya. Sa tingin po ninyo, siya lang ang gumalaw niyan? Walang nagbasbas sa kanya? Walang tumulong sa kanya? Walang ibang nakinabang sa kanya? Ang lakas naman loob niya. Sa totoo lang po, marami talagang sasabit yan. Kaya mahalagang pauwiin at papanagutin. Pero dahil hindi makauwi, nakakaduda kung ito ba'y talagang pinapauwi ninyo. Kasi gustong umuwi na ng mama Sinabi na niya. Although marami siyang sinabi doon sa kanyang mga video, marami din ang mali doon, hindi totoo, pero mayroong totoo na pwedeng paniwalaan ng iba. Kasi hindi pwedeng ang gobyerno ay hostage, pagtaguan ng isang pugante, lalo na korupsyon ang pinag-uusapan, peoples of the Philippines, people's money ang nawala. Dapat yung whole of government approach, ipakita ng gobyerno dito at sa labas ng bansa na meron silang kapabilidad, kapangyarihan, at koneksyon para mahuli ang mga pugante o pugante. Ganun lang po yun. Any comment, reaction, malaya po kayo. Ano ha? Kasi ngayon, tuloy-tuloy ang siraan, tuloy-tuloy ang bakbakan, parang hindi na nakatingin sa ebidensya, pinupolitika na ang lahat. Alam nyo, pag yung investigasyon sa anumang bagay, pag hinaluan ng politika, nasisira. Ngayon po, ganun Kahit may ebidensya, sasabihin ng kabila, wala. Kahit may ebidensya, sasabihin ng kabila, ala rin. Di ba? Yung ebidensya, yung pagpapatunay na kailangan na siyang bigyan ng priority, nababaliwala. Natatabunan ng kampihan, siraan, at sobrang pamulitika. Nasaan ang katarungan? Masasakripisyo ang katarungan. Hustisya ng mamamayang Pilipino may-ari ng pera. Kaya sana dagdagan pa ng tapang at seryosong laban ng gobyerno, ng kasalukuyang pamahalaan ang labang ito para hindi mabuo ang pagdududa ng mga taong parang merong tinititigan, merong kinikilingan, merong binabanatan. Please like and share itong ating video.